So, pipili lang kayo ng gas. And then, you need to create a plot of the isotherms. So, Van der Waals isotherm pa rin. Let's say, nakahanap kayo ng gas and yung kanyang A and B constants are as follows. Then, you just have to create a temperature range. Let's say 117. So let's say 10 different temperature range. And we need to calculate yung corresponding pressure. Assuming na yung volume is constant, in this case, then we can solve for the pressure. Ganito yung mangyayari. May volume at may pressure. Okay. So, hindi pala constant yung volume. Sorry. Meron tayo ditong associated na at each temperature, meron tayong volume and pressure. So, kailangan natin i-calculate yung pressure dito for this particular volume. Let's say magsimula tayo sa 0.03 na volume. And then, mag-increment tayo ng 0. Actually, dito ay ang ginawa kong increment, 4 lang. Okay. Then, i-drag ko lang siya until we have, let's say, sufficient. So, in this case, ang ginamit ko before is hanggang 0.82945 or hanggang 0.9 na volume. So, masyado yatang malaki itong aking ginawa. So, mahabang okay, mamaya natin siya i-extend. Let's solve for the pressure. Sa Van der Waals gas, ano nga ulit yung pressure? P equals RT over B minus B minus A over B squared.
So, this is R times T. Itong taas. So, in your case, pipili kayo ng gas. Ilalagay nyo yung A and B as well. RT all over this volume minus B minus A over B squared. Ngayon, kailangan nating i-fix yung mga reference. So, dapat, itong C2, C3, and C4, ay hindi magbabago. C3, C2, C3, and C4. So, pwede ko siya i-drag papunta sa left. Check natin kung may nagbago. Kung naka-repair pa rin siya, ayun. Yung temperature lang nagbago, yung D. And here, yung D lang yung nagbago. Pero yung volume is supposedly itong B hindi pwedeng madrag pahalang, pero pwede siyang madrag pababa. So, ayan. Okay. So, now okay na siya. Mukhang mas malaki yung pressure ko ngayon. C9. Okay. Ito rin volume. Itong B9, which is the volume, kailangan i-prevent ko siyang madrag pa left. Okay, mukhang okay na. So, gayahin ko na lang tong temperature dito. Pero in your case, hahanap kayo ng temperature na okay siyang tingnan. Yung magiging plots. Ano ba to? So, check natin. So, we have RT, C4 times C6, C4 times C6. Yung C4, nakita nyo may dalawang dollar sign. Para pag dinag natin siya pa left at saka pababa, hindi siya magbabago ng reference. C6 is temperature. So, itong C6 is supposedly, pag dinag natin siya pa left,
magbabago siya. Pero pag drag natin pababa, hindi. Kaya yung dollar sign niya is in between. Yung dollar sign niya is in between. Check ulit natin. So, R times T, C4 times C6 all over B9 is this volume. Nakita nyo sa B9, ang dollar sign is nasa unahan. Kasi madadrag siya pa baba, pero pag pa-left, pag pa-right, hindi siya madadrag. Minus C3, itong C3 is yung B na constant ng Van der Waals. Nakita niyo dalawang dollar sign para hindi siya madadrag either pa baba or pa horizontal. Minus A, ang A is itong C2. Dalawang dollar sign para hindi siya madrag pa horizontal at saka pa vertical. All over B squared. Yung B squared is yung B9. Yung dollar sign niya nasa unahan lang. Wala siya doon sa between the number. Pag nasa unahan yung dollar sign, hindi siya madadrag pa horizontal pero madadrag siya pa baba. Then we can drag this down. Or double click nyo yung pill handle. We can actually still extend this one. So, I'm going to teach you Python later. Pero for now, Excel muna gagamitin natin. Yung mga students ko before, tiro ko sila mag-Python. And things like this, mas madali siya kapag Python ang ginamit. So, tinapos ko yung yung volume up to 1 liter. Nagsimula ako sa 0.03. Then, I can create the plot. So, actually, pwedeng i-highlight na lang to. Papunta sa dulo. Then, saka tayo mag-insert ng plot. Then, insert. Okay. Then, tagalin na lang natin tong mga labels. And gagawin kong yung axis gagawin ko siyang logarithmic. And inspect natin. So, gawin kong hanggang 400 lang siguro to. Yung maximum pressure.
bigay natin dito sa maximum niya is 1. Okay. And pwede natin baguhin yung temperature para mas maging maganda siya. Yung plots. So, if this is, ang increment niya is 5, going to 7. Yan, okay. So, ito na yung van der Waals isotherm. Kailangan lang natin i-add yung kanyang saturation pressure. Saturation pressure that corresponds to each of these. Last time, nagawa nyo na yung saturation pressure. So, ito-drawing din natin dito, guys, yung saturation pressure. Mhm. Then, ang kailangan nyo gawin is yung ginawa nyo before, yung saturation pressure. Kasi i-add natin siya dito sa i-add din natin siya dito sa ating isotherm. So, kailangan itong mga to. Temperature, pressure, A, B, C, D, B1, B2, B3, PSAT, and objective. Yung temperature nyo,
Actually, pwede ang temperature nyo is yung temperature lang na nandito. If you still remember last time, yung ating uh, ngayon, uulitin lang natin to dito. So, mag-start na lang din tayo sa high temperature. So, gayahin ko na lang tong temperature dito sa kabila. 100. And then, starting pressure. So, to make it easier, kakopy ko na lang tong buong cell na to. Kasi nakatype na dyan yung formulas. You can also do that kasi nagawa nyo naman na before yung saturation pressure calculation. Then, once again, dito kailangan nyo ng trial na value. Yung A is dapat yung pressure, tama. Yung B, so, is negative PB plus RT. Okay. Retype na lang natin to. Or actually, you can just copy this. And as you can see, above siya sa pressure by one line. Doon ko siya ipapaste. Ito, ilalagay ko na lang to dito. Above siya sa pressure by one line. Or paste it here. And then, i-copy ko na lang ulit to. Para naka-reference na siya. Okay. 0.0001. And this one is referring to pressure. This one is negative PB. PB plus RT. 033 times B plus P27 and 33. Parang mali. Okay. So, i-type na lang natin para sigurado. Maglalagay muna akong trial pressure, 0.0001. And this is equals sa pressure. And this is negative pressure times B plus R times T negative PB times RT. Ito. Dalhin natin to. Negative PB plus RT.
And yung C is A. A lang. And yung D is negative A times B. Okay. And this one is negative plus A. Okay. Then dito equals cubic bulk calc. So mukhang hindi siya identified. Anyway, pwede kong i-copy dito, guys. Unrecognized text. So, ibig sabihin yung cubic bulk calc hindi identify dito sa Excel na to. We can always add it doon sa developer tab, macros, or sa Visual Basic part. Visual Basic. And then check natin yung mga macros. This workbook. Okay. So, yung binigay ko sa inyo before, pwede kayong kumuha ng kahit alin doon. Meron doon kasing macros ng cubic volume calculation. Punta kayo sa developer tab, Visual Basic. Ayan. You just have to copy everything. Control A, then i-close na natin. Close natin to. Then dito, ipipaste ko yung macros na yon, developer Visual Basic. Let's try that. Pinaste ko dito. And tingnan natin kung na siya. Kung mare-recognize na yung ating command. So kung hindi pa rin, okay, nag-insert ako ng module. Supposedly, na-recognize na siya. Close natin. Ayun, lumabas na. Meron ng volume dito. Okay. So, this time, 5 ang ginamit kong increment. And hanggang kon lang, yung max na temperature is up to 137 lang in this case, yung TC. So, anything more than that, medyo mahirap na.
Liliitan ko na lang yung increment. Ito plus 1 na lang. Hanggang 138 siguro. Then, ito pwede ko na siya equate doon sa PSAT. So yung PSAT pala hindi ko pa pala na iso-solve yung PSAT yata. Okay. 0.0001 PSAT is 0. Sala kasi yung PSAT. Okay, not sure. Ganito yata to. Type na lang natin. Formula ng PSAT. Times T all over B3 is nasa B33 minus B1 times ln ng B33 minus B all over T33 minus B minus A over B1 over T33 over B33. Okay. Then, I'm going to equate this to PSAT. And Control S. So, nakita nyo, magkadikit na yung pressure estimate saka itong PSAT. Then, tutuloy lang natin dito sa baba. So, in this case, gamitin natin yung van der Waals equation. So, bale, parang review na rin to doon sa inyong last na activity. So, equals sa RT
R times T all over volume ng gas sa previous result, B3 minus B minus A over B3 squared. Yung maging estimate dito sa ilalim. Then, ito, ida-drag ko pa baba. Then, I can drag this down. So, Control S ko muna para mag-calculate siya dito. And then, itong taas, pwede ko nang i-drag pa baba. Control S ko hanggang mag-almost zero tong objective. Then, tutuloy-tuloy ko lang. Maswerte tayo kapag gumana siya hanggang dulo. Mag-itira ako ng last line, just in case. And luckily, gumana naman siya lahat. Itutuloy ko na siya sa baba. Then, ipa-plot ko na yung saturation pressure dito. So, together with the isotherm. Dito muna tayo sa B1. And then yung Y niya is yung PSAT. Then add tayo yung B3 naman, yung X. And yung Y is still yung PSAT. Okay. So ito na yung coexistence curve natin. So kayo nang bahala kung paano nyo siya pagandahin. So pwedeng mas madami kayong data points para mas maayos siyang tingnan. Kasi dito nagsimula ako sa pwede tayo magsimula sa mas mababang value. Let's say 50. Nga lang, kailangan nyo ulitin some part of this. Okay. Kung sa 50 tayo nag-start, 0.0001. And then, equal ko siya dito sa PSAT. Control S. Then, i-drag ko lang ito pababa hanggang makaabot tayo ng 130. 138. Okay. Then, Control S. Okay. Extend ko lang itong plot natin hanggang dulo.
Pati itong kabila. Extend ko lang din siya. Okay. So that's it guys. Ganito kailangan nyo gawin. Naka-plot yung mga isotherm together with the coexistence curve para alam nyo kung saan magsisimula yung gas and liquid mixture na nagko-coexist.